Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:13. Bilis na oras. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Ang init-init pa rin po ng panahon. Ingat po sa heat stroke. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 28 ng buwan ng Abril. Sa ating mga headlines, naku, bad news ka agad. Oil price increase bukas, mambihira. Mahigit piso ang taas presyo sa gasolina at 80 centavos naman sa diesel. Bentahan ng 20 piso kada kilo ng bigas sa arangkada sa Mayo 1 sa Cebu. Bulkang Bulusan sa Sorsogon sumabog kaninang umaga. Nakataas ngayon sa alert level 1. Higit 74,000 residente sa Sorsogon apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Masayang Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Nauwi sa trahedya. 11 ang namatay, marami pa ang sugatan at critical. DMW at DFA agad umaksyon para alalayan ng mga Pinoy sa trahedya sa Canada. Malacanang hindi na raw nagulat sa bagong banat ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte. Cabuyao, Laguna sasailalim sa COMELEC control dahil sa talamak na vote buying. Kahit saan naman eh. Interagency Maritime Operations ng Pag-asa K-Islands. Ikinasa ng Philippine Navy, Coast Guard at PNP Maritime Group. Nakalulungkot dahil 10 taong gulang na bata na nagsiswimming na biktima ng dikya sa Camarines Sur, patay. Nakamamatay pala yan? May nakakaano lakay. May mga hindi pero karamihan meron. Kahit ihiam mo? Yan. Hanga mabalinti isbu-isbu. Hindi pwede ang ihi-ihi dyan. Ingat na lang. At ngayon sa detalye natin mga balita, mga kuya, ayan, may pera pa ba kayo dyan? Full tank na nyo, ha? Yan. Wala na rin lakay. Wala na rin ba? Wednesday pa yung sweldo lakay. Oras de peligro pa naman, correct. Ha? Dahil nakatakda na bukas sa mga kuyang, mga jeepney drivers, taxi drivers, dahil bukas ay siguradong tataas na naman ang presyo ng petroleum products. Batay sa abiso ng spokesperson ng mga oil companies, sinabi ng Department of Energy na 1 peso and 35 centavos kada litro ang idadagdag sa presyo ng gasolina at 70 centavos naman kada litro ng kerosene, habang 80 centavos naman ang maaari idagdag sa presyo ng diesel. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay dahil sa panibagong sanksyon ng Amerika sa Iran na nagpapahigpit sa pandaigdigang supply at dahil sa pagbaba ng crude inventories ng Amerika.
daming dahilan. Samantala, aarangkada na sa unang araw ng Mayo ang P20 o 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa press briefing sa Malacanang, inanunsyo ni Palace Press Office Claire Castro na sisimula ng pagbebenta ng murang bigas sa Cebu. Hindi bababa sa 600,000 sako ng bigas ang ilalaan sa probinsya. Habang sa Mayo 2, magiging available rin ang murang bigas sa Kadiwa Store sa Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue. Giit naman ni Castro na magmumula sa lokal na produksyon ang ibebentang bigas, kaya hindi lang ang consumer ang makikinabang kundi maging ang local farmers. Narito si Castro. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po kino-question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang politika rito. Tagayusek ha? At unang may kinabang ang 20 pisong bigas kada kilo ang mga pinakamahirap na rehiyon sa bansa. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nagsagawa na sila ng pag-aaral tungkol sa poverty incidence sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit sa Visayas Region unang gagawin ang pagbebenta ng 2 piso kada kilo ng bigas. Narito si Agriculture Secretary Kiko Laurel. Hindi naman ibig sabihin na limited tayo dun sa yung areas na yun. Yun lang initial rollout na pinapilot. Okay. Meron kaming iniisip din ng yung mga susunod naman na area na mataas din yung poverty incidence. Siyempre naman, kung mamimili lang tayo, dapat siguro unahin natin yung mas hirap talagang areas. Paano naman kami sa Ilocos, Secretary Laurel, ha? Ayan. At sana unahin mo rin ang Davao City. Baka ganun nga lakay, no? Cebu, Davao. Cebu daw eh. Ayan. Inatasan na rin anya ni Pangulong Marcos ang kagawaran na pag-aralan kung paano may isa sa katuparan ang 20 pesos na bigas sa buong bansa. Abay, dapat lang, Secretary. Sabi ni Secretary Laurel, posible ang nationwide rollout ditong taon hanggang 2020, di ba? Abay, nakatakdang simulan ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa May 1 sa Cebu at iba pang mga lokal na pamahalaan sa Visayas. Abay, para hindi magtampo yung mga kabayan natin sa ibang lugar, dapat Secretary Laurel sabay-sabay. Ayan. Okay din sana sabay-sabay, tama lakay. Para hindi kami naiinggit. Oo, para hindi natin favoritism, kumbaga. Baka sabihin Secretary Laurel, mga taga-Cebu lang ba anak ng Diyos? Sa iba pang balita, pumutok ang bulkang Bulusan sa Sorsogon kaninang madaling araw. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 24 na minuto ang pag-aalboruto ng bulkan kung saan umabot sa 4,500 metro ang taas ng ibinuga nitong usok. Dahil dito itinaas na ang Alert Level 1 sa bulkan kung saan may tsansang magkaroon muli ito ng phreatic eruption. Kaugnay nito, naitala naman ang ashfall sa ilang lugar sa Sorsogon kabilang na sa bayan ng Irosin at Huban. At nagbuga nga ng abo ang bulkang Bulusan sa Sorsogon simula kanina umaga. Batay sa pagtayo ng PHIVOX, abot sa 4,500 meters ang taas ng abong ibinuga ng bulkan. Ang aktibidad ay resulta ng phreatic eruption na initala bandang alas 4:36 kanina umaga na tumagal ng halos sa 24 minutos. Batay sa record noong April 21, tumaas ang bilang ng volcanic earthquakes sa Bulusan na umabot ng mahigit na 50 sa loob ng 24 oras. Ang huling eruption ng bulkang Bulusan ay noong June 2022. Samantala, medyo kalmado naman ang bulkan ngayon dahil natili pa rin sa Alert Level 1 ang nasabing bulkan. Kaugnay nga ng balitang yan, umabot na sa 74,209 na katao o katumbas ng 14,830 na pamilya ang apektado ng phreatic eruption ng bulkang Bulusan sa Sorsogon kaninang umaga. Ayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 5. Batay sa datos, ang pinakamaraming apektado ay mula sa bayan ng Irosin na nasa 40,776 katao. Sunod ang Huban na may 2,934 na pamilya
ayuda at kasiguran na aabot sa 1,925 na pamilya. Apektado rin ang ilang mga barangay sa bayan ng Barcelona, Bulusan at Gubat. Samantala, inilikas na ang ilang mga residente mula sa mga bayan ng Irosin na nasa 6 na pamilya o katumbas ng 16 na katao at Huban na may 13 pamilya o 45 katao. Sa kabuuan, 19 na pamilya o 61 katao ang kasalukuyang nananatili sa evacuation centers. Samantala, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development DSWD na handang rumusponde ang ahensya sa mga Bicolano sakaling magpatuloy ang pag-alburuto ng bulkang Bulusan. Ayon naman kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may higit 180,000 family food packs ang nakapreposition o nakahanda na sa DSWD office sa Bicol Region. Samantala, naglabas naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng notice to airmen kasunod ng pagsabog ng nasabing bulkan. Saklaw nito ang mga flight na may vertical limit na mula sa ibabaw hanggang 21,000 feet. Kaya pinapayo ng mga flight operators na iwasan ang paglipad malapit sa bulkang Bulusan dahil sa posibleng panganib ng mga biglaang pang pagsabog. Samantala, nakaalerto na ang Police Regional Office 5 at Sorsogon Provincial Police Office kasunod ng pagputok ng bulkang Bulusan. Ayon kay PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, nakahanda na ang kanilang mga unit na magbigay ng kinakailangang assistance kabilang ang logistics at financial resources para sa mga apektadong residente. Gayon din ang crowd control at traffic management para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Hinimok naman ng pulisya ang publiko na manatiling kalmado, mapagmatsyag at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga apektado ng ashfall ang Barangay Bolos at Cogon sa Irosin at Barangay Puting Sapa, Buraburan at bahagi ng Katanusan sa Huban, Sorsogon. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Masayang Lapu-Lapu Festival ng mga Pinoy sa Vancouver, Canada. Nauwi sa trahedya matapos silang araruhin ng isang SUV. 11 ang namatay at marami ang sugatan. Samantala, Malacanang hindi rin nagulat sa bagong banat ni Presidential Sister Manang Amy Marcos sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte. At Kabuyaw, Laguna sa ilalim sa Comelec control dahil sa talamak na vote buying. Nationwide naman yan. Samantala, 10 taong gulang na bata na nagsiswimming. Naku, nabiktima po ng dikya, mahabigan sa Camarines Sur. Kakalungkot, namatay yung bata. Ingat po sa mga nagsuswimming, ha? Correct. At ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy at Lieutenant Larry Francisco. Alas 4:25. Ang sa Justice Birthday Boy Joe Lopez ng Supreme Court. Ganap ng alas 4:34. At happy birthday din kay Colonel Ding Legaspi ba? Colonel, binabati ka ng mga taga-PMA Sandigan 82 Golfers Association. Happy birthday din kay very useful Raul Lugarto ba? Binabati ni Ate Cha, ha? At Eugene Cruz, happy birthday. Fremalin Pagdilaw. At kay Colonel Kuhutan Imlani Jr. At Atan Aurelia ng TM Calamason class number 136. Brad Governor Mark Cagas ng Davao del Sur, happy birthday din. At happy birthday pa kay Director Roberto Antonio. Ayan, from Ami Arsenas. Director ng DBP. Ba, maraming pera ito, ha? Development Bank of the Philippines. At happy birthday din kay Ivan Giling na nagpapansit ngayon. Naragsakan pa ng kasangay Apula kay Ivan.
At kay Noble General Abe Bagasi, naragsak nga pa nagkasakit Kuyang Noble, sir. At congratulations sa mga taga-Katimugan. Aba, constituted na may number na, ha? Katimugan Masonic Lodge number 509. Aba, congrats sa very worshipful Arman Alcala, ha? At ang Hustisya Masonic Lodge number 518. Aba, Worthy Justice Max De Leon. Congratulations, ha? At siyempre, congratulations din sa mga newly elected officers ng Grand Lodge of the Philippines, mga Freemasons of the Philippines. Newly installed Grand Master Most Worshipful Raul Canon. Deputy Grand Master Robert Joseph Moran. Senior Grand Warden General Ruel Rivera. At Junior Grand Warden Oliver Co. Ba? Congratulations po. Ayan mga brethren. At Grand Lodge Treasurer Most Worshipful Don Ramas Oypiching. Congratulations sa mga officers. At congrats din kay William Gatchalian the Junior. Aba? Nag-champion pala ng golf sa Guam Golf Tournament. Ayon sa kanyang proud daddy na si Mayor Wes Gatchalian ng Valenzuela City. At ngayon sa detalye pa rin ating mga balita, patay ang 11 katao. Kabila na ang maraming Pinoy matapos araruhin ng isang SUV sa ginanap na Lapu-Lapu Day Festival sa Vancouver, Canada. Mabuti pa sa Canada, meron silang Lapu-Lapu Festival. Ba't sa Cebu yata wala, sa Pilipinas? Ayon sa Vancouver Police, ang mga nasawing biktima ay edad 5 taon na at merong senior citizen hanggang 65 years old na karamihan po ay mga Pilipino habang at ang iba naman ay mga foreigner at mga foreigner o Canadian na napangasawa ng mga Pinay. At mayigit pa sa 2 dosena ang sugatan. At posibleng tumaas pa ang bilang ng mga biktimang namatay dahil ilan sa mga sugatan na nasa iba't ibang ospital ay nasa critical na kondisyon. Agad namang naaresto ng Canadian Police. Pero ito po mahabigin, unang nakahuli bago tinan over sa mga pulis ang mga Pinoy, yung mga kalahok sa festival, ayan. Tatakbo siya agad. Tatakbo, ayan, pero hinarang, kinuyog, ayan. At itinan over sa Canadian Police. Ang suspect na driver ng isang SUV ay nakilalang si Kai G. Adam Lo. Ito daw ay mistisong anong lahi lakay? Chinese Vietnamese ang heritage sa Mistaya. 30 anyos na pag-alamang may problema sa pag-isip. Palalabas lang daw ito sa mental hospital doon. Narap sa 8 counts of second-degree murder si Lo, ngunit posible itong madagdagan habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Idineklara naman ng Vancouver Police na hindi isang terrorist attack ang nangyaring trahedya. Kaugnay nga ng balitang yan, nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa konsulada sa Vancouver, Canada para alamin ang sitwasyon ng mga Pilipino kasunod ng trahedya sa isinagawang Lapu-Lapu Block Party sa lugar. Ayon sa DMW, handa itong magbigay ng tulong sa mga biktima ng pananagasang ikinamatay ng 11 katao at kinasugat ng higit 20 katao. Ngunit inaalam pa umano ng kagawaran ang pinakahuling detalye ng kaso, kabilang na kung Pilipino ang lahat ng nasawi sa insidente. Batay sa reports, naaresto na 30 taong gulang na nanagasa o sumagasa sa mga dumalo sa festival ng mga Pinoy, bagay na hindi umano isang terorismo. Samantala sa ating mga reports, standby Mil Grigunan mula sa Kamara, standby Raymond mula sa Senado. Unahin nga natin ang report mula sa Malacanang. Pahayag o banat daw ni Senator Amy Marcos na may group effort ang administrasyon ng kanyang ading. Administrasyong Bongbong Marcos sa pag-aresto kay dating Paulong Digong, itinatanggi naman ng Malacanang. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14. Let Narciso please come in, Miss Let.
Lakay kinabulaanan ng Malacanang ang paratang ni Senador Amy Marcos na may sabwatang naganap sa administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na walang katotohanan ang mga sinabi ng senadora. Ayon kay Castro, hindi naman na sila nagulat sa tinura ni Senator Amy. Bago pa niya kasi nito simulan ang pagdinig, ay malinaw na kung ano ang kanyang posisyon o pananaw sa issue. Narito si Yusek Castro. Hindi na po siguro kataka-taka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinyon. Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Amy Marcos. Inanunsyo ni Senador Marcos na bukas ay maglalabas na siya ng resulta ng investigasyon ng kanyang komite hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sinabi rin nito na ang takbo ng mga pangyayari ay nagpapakita ng planadong hakbang ng administrasyon para pabagsakin ang mga Duterte, bagay na itinanggi ng palasyo. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Yes, Sakay? Dahil sa ganitong upak ni banat ni Senator Amy, wala bang balak ang presidente na ipatawag si Senator Amy sa Malacanang? Oo nga. Wala pa rin silang dialogue, dalawa. Wala namang nababanggit na ganyan, Lakay. Ayan na. At dumating na ba ang Pangulong Marcos at First Lady mula sa Vatican, mula sa Roma? Oo, Lakay. Actually, yung kahapon, yung naunang impormasyon na nabanggit sa atin ay alas 10 yung dating nila. Pero alas 7 pala, dumating kaninang umaga ang first couple. Ayan, marami bang dalang pasalubong na na rosaryo galing Vatican, galing Roma. Usually ganun yung mga nanggagaling sa Vatican, di ba? Lakay, pagka nag-uwi, pasalubong, mga rosaryo. Correct. Oo, walang naibigay na ganyang impormasyon, Lakay. Pero sinabi ng PCO na wala pang schedule si Presidente ngayong araw. Kala ko empanada na lang. May jet lag pala. Jet lag pa. Okay, so ano yung schedule ng Pangulo bukas, Miss Let? Bukas, Lakay, ay dadalo ang Presidente sa PNPA graduation sa Cavite. At bisita niya sa palasyo ang Prime Minister ng Japan. Si Prime Minister Ishida ba yun? Shigeru. Isigero, Ishiba. Isigero. Siguro nga. Okay. Domo arigato. Let Narciso-san. Tumadachi-san. Balik sa inyo, Lakay. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, malagim na pagsagasa sa mga Pinoy na nagkakasiyan sa Vancouver, Canada, patuloy na kinundina ng mga senador. I-detalye mong balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Patuloy na kinokondina ng mga senador ang nangyaring malagim na insidente sa Vancouver, Canada na inararo ng sakyan ng mga Pinoy na nagkakasiyahan na ikinasawi na ng 11 katao. Kabilang sa mga senador na ito si Supremo Senador Lito Lapid. Nanawagan si Lapid sa mga otoridad sa Vancouver na masusing imbestigahan ang pangyayari at mabigyan ng hustisya ang mga nasawi nating kababayan. Nakiisa si Lapid sa Filipino community sa paghiramay lalo na sa pamilya ng mga biktima sa karumal-dumal na pangyayari. Ayon sa Vancouver Police, na-aresto at nakakulong na ang 30 anyos na lalaking suspect na sinasabing may problema sa pag-iisip. Nabatid na nangyari ang insidente pasado alas 8 ng gabi kung saan inararo ng suspect sa magitan ng kanyang sakyan ng mga Pinoy na dumadalo sa Lapu-Lapu Day sa Fraser Street sa Vancouver, Canada. Maging si Senate Pro Tempore Jingo Estrada na kisa din sa pagdadalamhati ng mga Pinoy na biktima ng trahedya. Ipinamalas ng ating mga kababayan ang pagbabayanihan at pagkakaisa sa pagtulong sa mga biktima. Nanawagan si Estrada sa Filipino community na magkaisa at suportahan ang mga nangangailangan. Kinundi na rin ni Senador Loren Legard ang nangyaring pag-atake sa mga kaisa sa pagdiriwang ng araw ni Lapu-Lapu. Nanawagan ito sa mga otoridad sa Canada na masusing imbestigahan ang insidente at tiyakin na mabigyan ng katarungan ng mga biktima. Panahon na dapat damayan ng mga Pilipino sa Vancouver sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Ito si Raymond Dapat, Mayor. Ilan daw ang Pinoy na namatay doon? Ayun ngayon kanilang hinihintay din na Mayor yung official report kung yung mga nationalities kung yung bang sinasabing 11 nang naitalang patay ay kung Pinoy lahat ang mga ito at walang nadamay na ibang mga lahi. Ayan, kakalungkot naman. Ayan.
marami pa naman tayong kamag-anak doon. Ayan. Totoo. Anyway, nahuli na yung suspect. Kaya lang baka ma-absuelto to kasi may kapansanan sa pag-iisip Oo nga, paano kaya yung batas doon? Yan. Pagka ganun, Miss Thea, ang tawag dyan, basta pwedeng hindi kasuhan dahil... paano yun, Laki? Dapat, di ba, nasa pangalaga rin siya ng mga kamag-anak niya? Hindi, nasa Vancouver Police yan. I mean, kaya, di ba, kasi wala siyang sawas ng pag-iisip dapat meron siyang... Ibabalik sa sa mental institution. Mental institution na yan. Okay, maraming salamat, Raymond. Ano pa ang latest sa Senado? Well, bukas, Mayor, ay aming hintayin kung ano yung... mukhang maraming pa-advancer itong Senador Amy Marcos tungkol doon sa kanyang isasagawang news conference bukas at talagang tungkol doon sa kanyang naging investigasyon sa kaso ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at ipadala sa ICC. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Senado, dumako naman tayo sa Kamara de Representantes. Naku, yung ginawang pagsakop ng Chinese Navy sa Sandy Cay, yung pinagagawang isla o reef na nasa bahagi ng Spratlys. Gimmick daw po para mapalakas ang illegal na pananakop ng China sa mga pinagtatalo ng isla sa bahagi ng West Philippine Sea. Sino may sabi niyan? Arrest number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Nakayateya, desperate and cheap stunts. Ganito inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang ginawang maritime control ng China sa Sandy Cay. Ang Sandy Cay ay maliliit na sandbank malapit sa Pag-asa Island na okupado na exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang kay Romualdez, desperado itong hakbang ng China para mapalakas ang illegal na pananakop sa West Philippine Sea. Batay sa report, dumaong ang Chinese Coast Guard sa Sandy Cay matapos iladlad ang bandila ng China. Sabi ni Romualdez, itigil na ng China ang mga gimmick dahil malinaw na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Sandy Cay, kung saan 4 nautical miles ang layo nito mula sa Pag-asa Island na nasa jurisdiksyon ng ating bansa. Pinapurihan ng House Speaker ang mabilis na pagkilos ng National Task Force for the West Philippine Sea at agad na nagsagawa ng Coordinated Interagency Maritime Operation sakop ng Pag-asa Island. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, halos 16,000 tropa ng Philippine Army nagsimula na sa absentee voting. Idetalye mo ang balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Ms. Thea, nagsimula na rin bumoto ang halos 16,000 sundalo ng Philippine Army, pinakamarami sa mga grupo ng absentee voters batay sa datos ng COMELEC. Ayon kay Colonel Louis de Maala, nagkapagsalita ng hukbong katihan, isinagawa itong maagang pagboto sa Fort Bonifacio sa Taguig, maging sa iba pang kampo militar sa buong bansa. Bahagi ang 15,842 na Army troops ng kabuuan 29,030 personnel mula sa Armed Forces of the Philippines na inapurmahang maghalal hanggang sa Abril 30. Sa isang mensahe, sinabi ng Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido na nakatuon ang atensyon ng hanay sa pagsuporta sa COMELEC at Philippine National Police sa Mayo 12. Tiniyak ni Galido ang pagiging non-partisan ng hukbo na ang mandato umano ay protektahan ang pambansang seguridad. Samantala sa ibang update sa AFP, ipinasilita ng militar ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o yung Nemesis Missile System ng Amerika dito sa Pilipinas. Ayon sa AFP, i-deploy ng US ito armas sa Maritime Key Terrain Security Operations o MKTSO na nakapaloob sa palikatan exercises. Bagamat hindi binanggit kung saan eksaktong lugar sa norte pinesto itong Nemesis, nabatid sa information kit na ipinamahagi rin ng militar sa media ay sinasagawa ito ngayon sa lalawigan ng Batanes. Kaya ng land-based Nemesis sa tumarget ng pwersa sa dagat, bagay na nagpapalakas umano sa maritime domain awareness at depensa ng magkaalyado sa maritime areas. Ito sa Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Babalikan natin lang pang detalye na ating mga balita. Standby, Noche Kakas. Nako,
Tatlong lalaking nagpakilalang pulis, mga kaibigan, inaresto matapos matuklas ang may dalang baril at granada. Ang lupit naman ng mga ito, ha? Standby, Josa Cruzat sa balitang showbiz. Anong showbiz report niya, Miss Teya? Eto na nga't may patutsyada si Jackie Forster sa hiwalayang Kobe Paras at Kailin Alcantara. Anak niya si Kobe Lakay. Anak niya si Kobe Paras kay Benji Paras. Sinong asawa ni Jackie Forster ngayon? Foreigner na. Foreigner sa Bali. Ang detalye po na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Miss Teya. 9 minuto bago mag-alas 5 na. 4:56 sa ating mga balita mula kay Noche Cacas. Tatlong lalaki, dalawa ang nagpakilalang pulis. Inaresto matapos makitang may dalang baril at granada sa loob ng kanilang sasakyan. Sino ang mga ito? Aris number 27, Noche Cacas. Please come in, Noche. Noche. Hi, at Miss Teya, sa kulungan ang bagsak ng tatlong lalaki. Dalawa pa dito ang nagpakilalang pulis sa Binondo, Maynila. Ayon sa report ng Manila Police District, hinarang ng Mesica Police Station ang pulang Mitsubishi Mirage sa bahagi ng Yotchenko Street, malapit sa kanto ng San Vicente Street. Napansin ko sila kay at Misteyan, dalawa na nakasuot ng police patrol uniform. Ngunit wala manong maipakitang police ID at mission orders. Ngunit may napansin na granada sa konsol sa gitna ng sasakyan. Naaresto ang tatlong armadong lalaki. Nakumpiska ang isang 9mm Pietro Beretta pistol na kargado ng bala, isang caliber 45 na Taurus pistol na may karga ring bala, isang 38 caliber revolver na baril, dalawang hand grenade sa mga uniforme ng pulis at dalawang pares na plaka ng sasakyan na GS343A at NKI 8327 sa loob ng sasakyan. Nabatid Lakay at Bisaya, ang isa sa mga suspect ay na-dismiss sa serbisyo sa pagkapulis noong 2022 habang ang dalawa ay hindi mga pulis. Pangkot rin umano ang tatlong armadong lalaki sa robbery hold-up incident sa Santa Rosa, Laguna at isa dito ay persons of interest naman sa murder case sa Plaridel, Bulacan noong nakarang taon. Inaalam pa ng pulisya kung ang mga baril ay dagamit sa criminal activities ng mga suspect na ngayon ay maharap sa patong-patong na reklamo. Arisa 27, Noche Cacas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Dalawa pa ang dalang granada, ha? Samantala, ilalantad na bukas si Senator Amy Marcos ang resulta ng pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Amy, masusi niyang pinag-aralan ang mga pangyayari mula noong Mayo 2024 nang ianunsyo ng Department of Justice ang posibilidad na ipaaresto ng ICC si Pangulong Rodrigo Roa Duterte hanggang noong araw na mangyari nga ang pang-aresto. Sinabi ng mambabatas na halatang minadali ang pagdakip at pagbiyahe kay Duterte patungo sa The Hague, Netherlands. Naniniwala si Senator Amy na iligal ang pag-aresto at matagal ng plano para mapabagsak ang mga Duterte. Inami ng presidential sister na hindi sigurado kung masusundan pa ang pagdinig dahil walang testigo na sumisipot at paulit-ulit na dinadahilan ang executive privilege at Subjudice rule. Yeah. Samantala, tuloy pa rin ang botohan sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon para sa May 12 elections. Ang COMELEC Chairman George Erwin Garcia, target nilang maglagay ng satellite voting centers sa mga apektadong lugar. Sinabi pa ni Garcia na sa ngayon ay wala sila nakitang dahilan sa kahit anong parte ng bansa na mag-justify ng postponement ng eleksyon at maaari namang dalhin ng ang presinto sa lugar kung saan kung nasaan ang mga evacuation sites.
Samantala, ilalagay na rin sa Commission on Elections Control ang Cabuyao, Laguna. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, may pinasok silang compound sa naturang bayan upang alamin ang mga alegasyon ng vote buying. Nagsilbi umano ng show cause order ang komite ng kontrabigay upang pagpaliwanagin ang mga kandidatong sangkot. Tiniyak ni Garcia na mananagot ang sinumang sangkot sa vote buying, pero umaasa ang kalihim na titigil na ang mga bumibili ng boto. May paalala naman ang kalihim sa mga botante na huwag magpapalagay ng ink sa hintuturo dahil hindi na sila makaboboto. Ito ay matapos na kumalat ang report na paglalagay ng indelible ink isang araw bago ang halalan. Patay naman ng matagpuan sa loob ng kotse ang isang 62 anyos na Grab driver sa kahabaan ng Senator Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City na dating Agham Road. Ayon sa kasamahan ng mga kasamang drivers, nakasubsub ito sa upuan ng driver side nang ito ay makita kaninang umaga. Ayon sa operator ng driver, huling booking ng driver ay kagabi pa. Patuloy naman nagsasawa ng investigasyon ang pulisya para malaman kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay ng senior citizen na Grab driver. Patay ang isang 10 taong gulang na lalaki matapos itong kapitan ng dikya o jellyfish sa isang resort sa barangay Penitan, Siruma sa Camarines Sur. Ayon sa mga saksi, kasama ng bata ang kanyang pinsan na lumalangoy nang bigla silang nagsisigaw at humingi ng tulong. Binawian na ng buhay ang bata bago pa man ito madala sa ospital. Samantala, kasalukuyan namang nagpapagaling ang pinsan ng biktima sa ospital. Kaugnay nito, nagpaalala ang mga otoridad sa publiko tungkol sa presensya ng mapanganib na jellyfish o dikya sa naturang lugar. Di iniihian o madi, lakay. Suka? Ayan, suka. Yung iba kasi baka ma-infect, lakay. Depende sa sting kasi daw nung dikya. Bago ang balitang showbiz, congratulations muna sa bagong DDGM ng District R3, Region 3 Pampanga na si Merciful Joey Pangilinan. Congratulations! Merciful DDGM Joey Pangilinan mula kay Noble Bats Eric Jimenez. At sabi nating business correspondent Mr. Michael Ismaygay, magkano? Ang palitan ng dollar ngayon, Kuyang Aman Tosino, ay 56 pesos and 42 centavos ba? Bumagsak ang halaga ng piso. Ayan, nung Friday, nagsara sa 56 pesos and 25 o 26 centavos. 56.26. At yan ang kabuuan natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Antabayan po mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Urat, Miss K, Karen Oyong. The road is long with a man. O mga kuya ha, ayan, full tank na nyo ha. Ayan. So wala na bang full tank lang? May oil price increase na naman bukas. Oras sa ganap ng alas 5:04. This time check is brought to you by